halong takot at pangamba ang dala ng malakas na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao nitong nagdaang Lunes, June 8. Pero ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, hindi dyan natatapos ang mga pagyanig. Malaki kasi ang posibilidad na magpatuloy ang mga aftershock sa iba't ibang bahagi ng Mindanao sa mga susunod na linggo. Di rin malabo na abutin ito ng buwan. Ito po yung sa Morogoro. Ayon kay PHIVOLCS Senior Science Research Specialist John Larry Deximo, normal ang mga kasunod na pagyanig matapos ang isang malakas na lindol gaya ng magnitude 7.8 na tumama sa Maasim, Sarangani. Aniya, dulot ito ng patuloy na pag-a-adjust ng fault na gumalaw sa bahagi ng Cotabato Trench. Itong mga aftershocks sa ganito kalakas na lindol na magnitude 7.8 ay mararanasan po ng ating mga kababayan ng several days or weeks or even months, kagaya na nangyari nung sa Bohol tsaka sa Cebu nitong nakaraang taon lang or previous years lang nung sa Bogo, no, na nakaranas sila ng paglindol na magnitude 6.9 na hanggang ngayon po ay may pailan-ilan pa pong mga aftershocks na tayo na itatala o nare-record po. Dahil dito, nanawagan muli ang PHIVOLCS sa publiko na maging mas handa at alerto, lalo na sa mga naninirahan sa mga apektadong lugar. Napanood natin sa social media ang mga eksena ng aktwal na pagtama ng malakas na lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao noong umaga ng June 8. Pero ano nga ba ang pakiramdam ng isang magnitude 7.8 na lindol? Nandito tayo ngayon sa PHIVOLCS para subukan ang kanilang earthquake simulator. Kaya nitong gayahin ang lakas ng isang malakas na lindol gaya ng nangyari sa Mindanao at maging ang the big one na kinakatakutan sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan. So ang naranasan po na intensity sa Mindanao ay intensity 8 at naranasan po ito ng General Santos City. So ngayon po ang isi-simulate po natin ay hanggang intensity 8 po na ground shaking. So ngayon susubukan na natin yung earthquake simulator at gaya nga ng nabanggit kanina, magsisimula muna tayo sa intensity 5. Ito yung pinakamababang intensity na pwede nating maranasan hanggang intensity 8 o ito yung lakas ng lindol na naranasan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. So sa intensity 5, medyo ano na siya, medyo nakakahilo. Yung pag-uga niya, kumbaga kaya ko pang bumalanse nang walang hawak dito sa railing. So ito yung intensity 5 natin. Hindi pa siya ganun kalakas. Kaya ko pang magsalita ng maayos. 6.5 na. So ito, pataas ng pataas yung intensity natin. Tumataas na siya sa 6.5 at makikita nyo sa aking likuran, ayan, 6.7. Ito medyo nakikita niyo sa likod ko, talagang nag-iiba na yung posisyon ng mga halaman at yung lamesa. So pataas na tayo, nasa 7.1 na yata tayo. At medyo malakas na yung pagyanig na to. Kailangan nang humawak sa railing kasi medyo na off balance na ako. 7.5 na tayo ngayon at nakikita ninyo, yung ilaw talagang gumagalaw na sa taas. So 7.8, ito na yung intensity 7.8 at medyo nakaka-off balance na siya. Kung hindi po kayo hahawak ng maayos dito ay pwede na talaga kayong off balance o matumba. So imagine po ninyo kung kayo ay nasa loob ng bahay, ng paaralan o ng opisina, maaari pong bumagsak ang mga gamit, maaring mabasag ang mga bintana at talagang tuluyang masira ang mga structures o yung mga infrastruktura. Kaya napaka-importante po na alam natin ang gagawin tuwing may malakas na lindol. So ngayon nakita nyo, ito na po ang intensity 8 at talagang yung lamesa na ugana napunta na doon sa kabilang side. So ganito po ang naranasan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao noong nagkaroon ng lindol nitong June 8. Lord, please! Ayon sa PHIVOLCS, batay sa ilan sa mga video ng lindol na kumalat sa social media, tila kailangan pang paigtingin ang kaalaman ng publiko pagdating sa tamang paghahanda at pagtugon tuwing may lindol. Sa ilang video kasi na nag-viral online, makikitang may mga hindi sumusunod sa inirerekomendang duck, cover and hold na protocol na mahalagang gawin habang nararanasan ng pagyanig. Base po sa mga nakikita namin sa mga social media po,
medyo kulang pa po yung ating kahandaan pagdating po sa lindol, no? Dapat po sa mga ganitong klaseng kalamidad, no, paitingin po natin yung partisipasyon natin sa ginagawa nating quarterly nationwide simultaneous earthquake drill na kung saan dito po sinasanay po natin yung ating mga kababayan kung paano po isagawa ang tamang dock cover and hold kapag makaramdam po ng malakas na pagyanig. Kaya naman tinanong namin ng ilang estudyante sa University of the Philippines kung ano ang una nilang gagawin sakaling lumindol. Sabihin natin na sa loob ng building, una is during, kapag nangyayari siya, syempre wag mo nagagalaw. So, yung, alam naman natin na lahat, talk, cover, and hold sa, hanap tayo ng, sabihin natin table, dago sa ilalim, talk, cover, and hold. And once, tapos na yung unang pagyanig, syempre follow yung protocols na assigned sa school. Sabihin natin kung paano lalabas ng building, going to open area like Sunken Garden. Siguro po yung lumayo tayo sa mga matataas na building kasi pwede po yun na maging cause sa if ever na sakali man na doon tayo pumunta, baka yun pa yung mas malalang mangyari sa atin. So ayun, iwas tayo sa matataas na buildings and i-apply natin yung inaaral natin sa school, yung dock, cover, and hold. Dagdag ng FIVOX, hindi natatapos sa dock, cover, and hold ang paghahanda sa lindol, lalo na kung sakaling maranasan natin ang the big one o yung magnitude 7.2 earthquake na maaaring magdulot ng intensity 8 na pagyanig sa Metro Manila at ibang mga lungsod. Payo ng mga eksperto, mahalaga rin ang pagtitiyak na matibay at nasa maayos na kondisyon ang mga gusali at tahanan, lalo na sa active fault lines, kasama na ang West Valley Fault na dumaraan sa Bulacan, Rizal, ilang lungsod sa NCR, Laguna at Cavite. Nagpaalala rin ang FIVOX sa mga residenteng nakatira sa tabing dagat na kabisaduhin ang mga palatandaan ng paparating na tsunami upang makalikas ng maaga at makaiwas sa peligro. Kailangan po makaramdam po ng malakas na pagyanig, tapos nakakita po sila ng pagbaba ng tubig o pagubas ng tubig ng dagat, and then makakarinig po sila ng ramping stop, ibig sabihin paparating na po yung tsunami. Ang dapat pong gawin na ating mga kababayan na malapit po sa coastal communities ay pumunta po sa ligtas na lugar or papalayo po sa dalampasigan na malayo po sa kanilang mga kabarian at para hindi po sila abutan ng tsunami. Sa harap ng posibilidad ng mga aftershock sa Mindanao at ng The Big One, muling pinaalalahanan ng FIVOX ang publiko na ang pinakamabisang proteksyon sa isang sakuna ay hindi takot kundi paghahanda. Stephanie Kiko para sa Nation on the Move.